Hello po. Good evening 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 po sa lahat. Good evening, Sis Elizabeth. Magandang umaga po. Ay, magandang hapon po. I mean, gabi pala, gabi. Yes po, Sir Ramon. Good evening Medyo po. mahina po. Wait lang. Ay, mahina po. Mahina. Oh. Good evening po. Good evening po. Sis Rosalie, ikaw na po ang host. Ikaw na po mag-ano mamaya. Asikaso lang po ako rito. Salamat po. Okay. Doc Mai, Yes po, yes. Good evening, everyone. hindi kaya nalito si Doc Patrick, ay si Pastor Patrick? Tinatawagan ko nga National- actually. Okay. Tinatawagan po. ko siya. Wait lang natin na. Good evening po. Wala po ako narinig. Hello, Sis Elizabeth. Naririnig ka po namin, sis. Ako naririnig po kita. Ako narinig na po kaya kasi Okay po. Oo po, opo.
Hello po, good evening po. Good evening po sa ating lahat. Ako po ba ay narinig ninyo? Yes po, maliwanag naman po. Yes po, Doc. Clear po, Doc. Yes. Maayos po, Yes maayos. po, Doc. Okay, thank you. Actually, yung pagiging doc na na pornado. Kasi dapat gagraduate ako Good this evening February po. sa South. Good evening. Yes. Gagraduate Good dapat ako evening. South Korea nung February, hindi natuloy. Pero okay lang.
This October na lang ako gagraduate dito kay na ano, Yes po. kina Doc ano, Ronald Maninit. Yes, Doc. Doc pa rin po kayo. Kasi inaya ako ni Doc Ronald eh. Sabi, gumraduate ako ng October. Sabi ko, "Ay, hindi po, sa Feb na lang pag ano, pagdating ko sa South Korea." Ayun. Okay lang. Ayan, so pagpasensyahan nyo na dahil all throughout my mind ang pagkakaalala ko ay alas 8 ang klase natin. Yung pala tayo ay alas 7. Maaga pala tayo ngayon. So, an hour earlier to sa kinagisnan ng mga professor. Ayan, so ngayon, mapapansin nyo, wala pa akong video. Isa-set up ko ng saglit. Pero, habang sineset up ko yung video, ay isa-send ko na yung link ng ating material. Kung kayo po ay familiar sa Google Forms, ito po yung ginagamit ko kapag nagtuturo po ako dito sa ano sa ASOL. Ito yung directory, main directory kung saan makikita natin lahat ng lessons natin na ite-take dito po sa specific subjects na na-assign po sa atin. Ayan. So dito po sa ating Messenger, nag-send ako ng ano ng Google Forms na link. Tapos ay i-share screen ko din po ito. So for a while, set up ko lang yung video ko para makita nyo din po ako. Ayan, so blessed evening sa inyo lahat. Ako nga pala si Pastor Patrick. I am your professor for tonight. At ang subject po na na-assign sa atin ay Pauline Epistles. Now, hindi ko po kayo kilala lahat. May ilan po akong kakilala dito. Ayan. Ang kakilala ko lang dito ay sino ba itong mga to? Si Sis Mira Flor, si Bro Raul, ayan. Mga estudyante ko si Sis Rosalie, mga former students at former na kasama sa church si Sis Elizabeth Su, ayan. Sis Elizabeth, ikaw ba yan o ano? Si Pastor Aglo ang naka-login dyan. Anyway, mag-share na ako. Ayun. So hindi ko siya na-capture. Ayan, so mag-share na ako ng aking screen. May nag-chat, ayan. Permission to leave na siya, Okay. Kita niyo na po ba yung aking screen? Yes po. Yes po. Yes po, Doc. Okay, thank you. Kung kita na. Ngayon ay ito yung ating subject, Pauline Epistles. So yung ibang estudyante siguro familiar na kung paano gumagana to. Doon sa iba pa, again, madami yung hindi kakilala sa inyo. So I will not require na magpakilala pa kayo lahat kasi konti lang yung oras natin available. Mahaba yung subject, 8 session tayo,
Tapos to sa walong session na yun ay tig ano, tig to 2 hours tayo. Pero hindi ko typically sinasagad yung 2 hours dahil I leave some time or ample enough time para yung mga estudyante natin ay makapag-fill up nitong ating online material. So, dito po sa ating class directory for this subject, i-click nyo lang po itong unang link na to. Kapag kinlik nyo yan, ito na yung ito na yung student information form ninyo. Napakahalaga nito kasi pag gumawa po ako ng grades, naka-automate lahat yan at ang gagawin niya is itatrack lang niya yung email ninyo. Okay? Tapos kapag tinrack niya yung email ninyo, ililink na niya sa pangalan, sa first name, last name na ilalagay ninyo dito. Kaya make sure na kung ano yung email na ilalagay nyo dito, all throughout the class, yun yung gagawin ninyo. Okay? Yun yung ilalagay ninyong email. So for around 3 months, yung email na yun ang ilalagay nyo sa lahat ng forms na gagamitin natin. So lagay nyo yung email nyo dyan, lagay nyo yung pangalan, first name, last name, pati location. Ayan, dyan ko na kayo makikilala ngayon kung taga saan kayo. Lagay nyo lang po kung saan location nyo. Preferably kung saang bayan tapos kung saang province. Kung sa South Korean, Google ko na lang kung nasaan kayo. Makikita ko din yan. Okay? Si Sis Elizabeth ngayon nandun. Hello, Sis Elizabeth. Sis Beth, ayan. Tapos dito naman sa sa name ng church, yung church na current na ina-attendan nyo, ilagay nyo din po. Ayan. So, bottom line, tong form na to, makukuha ko yung details ninyo and also magkakaroon na ako ng kaunting idea about you. Ayan. Dito sa location, sa name ng church. So, for today, hindi ko naman sinasabing ngayon, pero for today, after ng class natin, fill upan nyo po agad ito. Tapos balik tayo dito sa ating class directory. I-click nyo din po itong lesson 1. Ito yung topic natin for today. So makikita dito sa lesson 1, email na lang po talaga yung nakalagay. Hindi ko nahingin yung pangalan nyo. That's why, ang request ko sa inyo, dito sa student information form natin, ilagay nyo po talaga yung email na gagamitin niyo for the rest of the class. Tapos ilagay niyo yung pangalan niyo para maililink ko yan. Ino-automate ko lahat yan. Ang goal kasi natin dito, pagkatapos ng klase ninyo, masubmit ko po agad yung grades kay Doc Ronald para hindi mahirapan yung mga dean natin. Ayan. Okay, so email, lagyan niyo po yung email ninyo. At ayan, bago tayo magsimula, may I request someone to lead our opening prayer? May magbo-volunteer ba dyan? Oh, si Cizel nandito din. Cizel, ka muna mag-lead ng opening prayer. Magandang gabi po. Good evening. Graduate lang po pero hindi pa tapos eh. Pinipitit Sige lang lang po. po tapos. At Ay, tayo po ganun ba? pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Lord, nagpapasalamat po kami sa maghapon na pinagkaloob niyo sa amin na magandang panahon. At nagpapasalamat din po kami ngayon at binigyan niyo kami ng oras sa pag-aaral. Idinadalangin po namin ang aming pag-aaral na maging tumimo sa aming puso't isipan at magrema sa aming buhay. Lord, dinadalangin din po namin ang aming professor na iyong gagamitin. Ikaw po ang manguna sa kanya at maintindihan po namin ang aming aralin na yan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, praise God. Magandang gabi uli sa ating lahat. So, right at this moment, I request everyone, video on po tayo para makita ko kayo lahat kahit hindi na magpakilala, makita lang kung sino. Ayan. Lahat po ba tayo dito nagtatagalog? Marunong po ba magtagalog lahat? Baka po kasi may English eh. Mahirapan tayo. Opo, Tagalog. Nakikita ko. Tagalog po kayo, Sis Lilibet from USA? Yes po. Yes po. Ayan. Marunong ako mag-Bisaya, Dok. Marunong din ako mag-Hapon. Yung asawa ko po Bisaya pero hindi ko marunong mag-Bisaya. Tagalog lang. Ayan, so good evening sa inyong lahat. Tayo mag-Japanese.
Okay. So ayan, magandang gabi. So ngayon ay nandito tayo sa ating subject, Pauline Epistles. Ayan, so may picture ng statwa dito. Ayan, sa tingin nyo, sino yan? Siya ay si, Paul. yan, statwa ni, ni Apostle Paul. Paul. Ayan, next. Lagay pala ako ng email. Kasi hindi tutuloy yan eh. Yan, tutuloy na siya. Next. Ngayon, ganito ang gagawin natin. May mga blanks dyan. Sasagutan lang po natin dito sa baba. Okay? So, makikita natin, ito yung tatlong phases ng buhay ni Paul. So, again, itong unang subject natin, pag-aralan po natin yung buhay ni Paul. Nang sige, magkaroon tayo ng mas malinaw na konteksto pagdating doon sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga letters. So, may tatlong phase sa buhay ni Apostle Paul. Ang kanya pong background is rabbinic training. Nag-aral po siya sa mga pinakamagagaling na guro ng pananampalatayang Hudyo. Well, learned. Makikita si Apostle Paul, mataas po talaga ang pinag-aralan niya. Kaya po makikita natin dito sa kanyang pamumuhay, masasabi natin na hindi siya hindi siya ordinaryong tao. May status po talaga siya sa buhay. Kasi para ikaw makapag-aral ka that time, hindi pwedeng ordinaryong tao ka lang. So naglingkod siya, si Apostle Paul, ang kinilala po siya bilang Pharisee of the Pharisees. Yung mga Pharisees kilala na sa pananampalatayang Hudyo na nakakaangat sa iba, mas nakakaangat pa po siya sa mga Pariseyo na yon. Ganun po si Apostle Paul. And sa second stage na yon, being the Pharisees of the Pharisees leader, pinuno ng mga Pariseyo, he led the persecution of the Christians. Tapos dumating po yung time of his conversion at naging leader po siya ng church as one of the apostles. So makikita natin yung dramatic transition sa buhay niya. Hindi naman po lahat ng Kristiyano ay pinagdadaanan yung ganitong kadramatic na transition. However, makikita natin sa buhay ni Apostle Paul na walang imposible talaga sa Diyos. Yan. Kahit ano pa yung pinagdaanan mo, kahit ano pa yung background mo, kahit ano pa yung pinanggalingan mo, ay maaari ka talagang gamitin ng Panginoon. And madami pong testimony niyan. Kaya nga sabi nila masama daw makulong. Hindi naman. Minsan kasi ang tao pag nakukulong doon nagkakaroon ng kaliwanagan. And oftentimes, yung moment na yun, ginagamit pa ng Panginoon yun para maging malinaw talaga sa iyo yung kalooban niya. Kasi may mga pastor po, mga dating nakulong. May kakilala po kami, dating addict. Dating nagda-drugs. May kakilala din ako, dating babaero. May kakilala din ako, dating nagbibisyo, dating naninigarilyo at mahilig sa alak. At ngayon ay ginagamit na pare-parehas ang Panginoon sa paglilingkod. So wala talaga imposible kay Lord. So ngayon, passing by Jesus himself, sino to? Blank stands forever the foremost representative of Christ. Si Paul o si John? Ayan, nabasa ko yung bibig ng iba kahit nakamute. Si Paul. Ayan. Paul po. Siyempre siya yung pinag-aaralan natin. Ayan. May blank. The blank to be done. Ayan. Ngayon, bakit kailangan si Apostle Paul? Yung unang tanong, bakit siya kailangan? Kailangan nito yung maunawaan na yung Judaism ang main religion ng Diyos na buhay in the Old Testament. However, hindi na sapat yon. Bakit hindi sapat? Again, dadating yung time pag-aralan nyo to. Pag sinabing Old Testament, it is a representation, it is a picture, it is a form, it is a type nung Messiah na darating. Okay? Kaya nga ating Panginoong Hesus, makikita mo siya all throughout the Old Testament. It's either typological, makikita mo siya. It's either makikita mo yung yung similarity sa buhay ng isang tao in the Old Testament, sa buhay ng ating Panginoong Hesus.
Makikita mo yung similarity dun sa mga bagay. For example, Noah's Ark, patungkol sa ating Panginoong Hesus. David, yung story ni David and Goliath in relation sa ating Panginoong Hesus. Makikita mo yon. Kasi the Old Testament, all the events in the Old Testament is a picture, is a type, is a representation of the Messiah who is to come. Ngayon, pagdating ng New Testament, dumating na yung Messiah. Kaya nagkaroon ng Christianity. Kasi the word Messiah and the word Christ, isa lang po yung meaning. The word na Messiah came from the Hebrew word, and yung Christ is it came naman from the Greek word. Pero parehas lang po sila ng meaning. Messiah and Christ, parehas pong meaning. Now, Christianity was to supplant or to replace Judaism as the medium of divine revelation. Kailangan po natin maunawaan yon. Christianity meant the expansion from a natural to a universal privilege in God. Tatandaan po natin, yung mga Israelites po, yung lahi ni Israel, sa kanila, ang original understanding talaga nila, sa kanila lang talaga napapabilang yung pangako ng kaligtasan, na sila lang talaga maliligtas. And up to this moment in time, ganun pa din pananampalataya ng mga Hudyo. Ang understanding nila, sila lang talaga ang maliligtas. However, nung dumating si Christ, doon na fully realize ang kaligtasan ay hindi limited para sa kanila, kundi available, not only to the Jew, but also to the Gentile. Again, pag sinabing Gentile, is sila po yung hindi Hudyo. Pag sinabing Jew, Hudyo. Pag sinabing Gentile, hindi Hudyo. Ibig sabihin, available po sa lahat ng tao ang kaligtasan. Okay? Na-open up na. So whether Jew or Greek, kahit ano man ang lahi mo, maaari ka nang makaranas ng tinatawag na kaligtasan. Pag binasa niyo po yung Book of Acts, makikita niyo doon yung confusion to the apostles. Akala talaga originally ng mga apostol ay mga Hudyo lang maliligtas. Kaya napaka-critical long moment sa bahay ni Cornelius kung saan nakita nila ang isang Gentile na naligtas. Kung paanong naligtas sila doon sa Acts chapter 2. Yun yung very important purpose ng event na yun eh. Na kung paano na-receive ng mga Hudyo yung Holy Spirit in Acts chapter 2, na-receive din ng mga Gentiles sa bahay ni Cornelius. Now, tuloy natin. Christianity meant the transference from a sensuous to spiritual form of worship. Bakit ganun? Kasi po, ganito yan. Yung mga Hudyo, yung form of worship nila sa Panginoon, very detailed, very orderly ang worship ng mga Hudyo. Pagdating sa worship ng mga Gentile, specifically yung mga Greek, pagdating sa Diyos, sa mga Diyos-Diyosan nila, very disordered, totally opposite, very sensual. It's all about the flesh. Okay? Kaya nga po ang isa sa mga tema ng worship ng mga Greek, Roman gods at kung ano pa mga Diyos-Diyosan dyan is orgy. O yung tawag nila na group sex. Ganun talaga ang ginagawa nila. Ganun sila mag-worship sa Diyos nila. Now, when Christianity entered dito sa mga Griego, sa mga Greek na to, nakikita nila ngayon na yung kaibahan, from a sensuous to a spiritual form of worship. Yan. Nagkaroon ng malaking kaibahan ngayon. Na ang worship talaga is hindi something na hindi something na all about you, but it's all about your object of worship, which is God alone. Christianity meant the proclamation of a mystical body instead of an earthly kingdom. Isa pa to. Again, lilinawin ko, hindi maging masama. Hindi masama maging mayaman bilang isang Kristiyano. Lilinawin ko po 'yon. Pero hindi po goal ng Panginoon na payamanin tayo lahat dito sa lupa. May mga Kristiyano magiging mayaman, may mga Kristiyano na hindi magiging mayaman, pero just as the same, isa ang goal ng Panginoon. Lahat tayo magkita-kita sa langit. Sino gusto pumunta sa langit? Mag-video on. Amen. Mag-amen. Amen. Yan. Amen. 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 Dapat malinaw yan ha. Yan ang goal natin ha. Magkita-kita tayo lahat sa langit. Kasi ang gusto ko, pagpunta ko sa langit, mga ka-church ko, makita ko doon. Yung mga estudyante ko dito sa ASOL, makita ko din lahat. Kasi yung iba, di ko nakikita personally eh. Sa Zoom ko lang talaga nakikita yung iba. So ang goal talaga ay magkita-kita tayo. Ayan.
So darating yung time, we will all meet each other, mga magkakapatid sa pananampalataya. Kasi ano eh, the world kasi, and every other religion in the world, aside from Christianity, ang isa talaga sa matinding promise nila is yung yung earthly, mga bagay na makamundo. Na makukuha mo tong mga bagay na to, that you will get all of these things of the world. Sa Christianity po, hindi ganun. When we study the epistles of Paul, makikita natin na is not focus sa mga makamundong bagay. Actually, against nga po siya doon sa mga makamundong bagay. Ang main focus ay talaga yung mga makalangit na bagay, mga heavenly things. Yung all about the kingdom of God, doon talaga siya nakafocus. Samantalang ang mundo natin ngayon, and all man-made religions, nakafocus talaga, walang iba kundi sa bagay na makamundo. Tuloy natin, Christianity meant the presentation of a crucified Christ instead of a messianic king. Ngayon, ito yung malaking problema. Kasi yung mga Hudyo, ang expectation nila, ang darating na Messiah sa kanila is someone na maghahari agad immediately sa kanila. Tama naman talaga, may mga propesya naman talaga na maghahari ang ating Panginoong Yesus. However, hindi pa sa time na gusto nila. Because at their time, pagdating ni Christ dito sa lupa, ang gusto agad gawin ng mga Hudyo that time is gawing hari agad ang ating Panginoong Yesus. Yun agad ang gusto nilang mangyari. Bakit? Kasi during the time of Christ, ang mga Hudyo ay they are under the Roman Empire. Napakalaki po ng Roman Empire that time. Sila po yung world superpower. Okay? Wala pa po yung America that time, wala pa yung Russia that time, wala pa yung Europe, wala pa yung modern European countries that time. Ang meron po, Roman Empire. Sila po yung pinakamalaking superpower. At magugulat kayo, dadating yung time, mag-aaral kayo ng subject na church history. Okay? Pag pinag-aaralan yon, ma-realize nyo, buhay pa ang Roman Empire hanggang ngayon. Nagpalit lang sila ng pangalan. Ano na yan, clickbait na lang muna yan. Next time, pagdating sa subject ng church history, mapapag-aralan nyo. Nasaan na ang Roman Empire ngayon? Paano ang isang napakalaking imperyo ay nagmistulang nawala pero hindi pala. Now, ang sagot dito is the work to be done. Yan. Bakit kailangan si Apostle Paul? Because of the work to be done. Meron siya mahalagang gagawin. Yan. Tapos dahil may work to be done, Apostle Paul is a man for the task. Punishment. Ayan. Siyempre, madaming pinagdaan ng paghihirap si Apostle Paul. But he is the man for the task. Ayan. Sino ba si Apostle Paul? The task required a man of unique qualities, skills, and background. And Paul alone was such a man. Now, ano bang karakter nito? Ano bang skill? Ano bang quality na meron si Apostle Paul? Okay? Si Apostle Paul portrayed the type of a Christian character. Of course, si Christ naman talaga yung role model natin. However, makikita natin, si Christ kasi Diyos siya. Lilinawin ko to Dapat maging malinaw agad to sa simula pa lang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Tunay na tao, tunay na Diyos. Amen po ba? Agree ba tayo doon? Amen. 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 Dahil malinaw tayo ng ating Panginoong Hesus ay Diyos, siya naman talaga yung role model natin. However, ang ating Panginoong Hesus, he was tempted, pero hindi po siya nagkasala. Now, ang contrast naman kay Apostle Paul, maganda po siyang halimbawa in a sense na hindi po kasi siya Diyos, tao lang po siya katulad natin. At marami din po siyang pagkakamali at kasalanan na nagawa sa buhay niya. So doon na tayo ngayon makaka-relate. Kasi makikita na siya sa Apostle Paul, may tinatawag po talaga sa buhay niya na tunay na repentance. Yan. Yun yung makikita sa buhay niya Makikita yung excellence ng sinful man. Si Apostle Paul yun.
At kung paano talaga makita yung kapangyarihan naman ng Diyos sa buhay niya. Kung paano yung pinakakinakatakutan na tao ng mga Kristiyano that time ay naging isang alagad ng Diyos at makapangyarihang alagad talaga ng Diyos. Pag binasa yung Book of Acts, may moment doon na after ng conversion ni Paul, ayaw lumapit tong mga Kristiyano sa kanya. Natatakot pa din mga Kristiyano sa kanya kasi of course kung Kristiyano ka that time, no? At yung mga Kristiyano po that time ay mga Hudyo, kilalang kilala po nila si Paul. Saul pa po ang pangalan niya that time. Kilalang kilala po nila si Paul. At alam nilang lahat kung anong pinagagawa ni Paul sa mga Kristiyano before pa nung conversion niya. Kaya nung after ng conversion niya, nangingilag yung mga Kristiyano. Sigurado ba talaga tayo dito? Kristiyano na ba talaga to? Kapatid na ba talaga natin to? Baka nagpapanggap lang to, hulihin tayo lahat. No, may ganong mood ang nangyari. Pero makikita natin yung great transformation na kaya gawin ng Panginoon. Ngayon, kung isang tao na katulad ni Apostle Paul kayang baguhin ng Panginoon, how much more tayo pa? Yan. Kaya makakarelate tayo. He is also a great thinker. Pag binasa niyo yung mga epistles si Paul, is specifically yung Book of Romans, kaya may hiwalay na subject yung Book of Romans, although tadaanan natin dito, magaling talaga siya magpaliwanag. As in, magaling talaga siya magpaliwanag. Mayroon siyang mahilig siya gumamit ng simile, metaphor, kung familiar kayo sa form of speech. Bottom line, mahilig siya gumamit ng contrast. Tapos meron pa siyang ginagawang personification wherein sa mga epistles siya mapapansin para siyang may imaginary na kadebate na kausap. Ayan. Ganon siya ganyan na pinipresent yung idea. Ganyan na pinipresent yung mga katotohanan patungkol sa pananampalataya natin. Kaya makikita mo yung when you study yung mga writings doon mo makita yung background niya na aral talaga siya. Although, make no mistake yung iba pong apostles, yung the rest ng 12, aral po yun. Kanino sila nag-aral? Sa Panginoong Hesus. Gano'ng katagal? 3 years. 24 hours a day, 7 days a week. Kasi pati pagtulog kasama nila Panginoong Hesus. Make no mistake to think na hindi nag-aral yung mga apostol. Pero si Apostle Paul, ang pag-aaral naman kasi niya, isa yun, nasa formal education siya. Wherein yung style of communication and style ng paglalahad ng katotohanan is natutunan niya mula sa secular world. Tapos ginamit niya ngayon sa mga epistles niya. Tuloy natin, he's a great thinker. He is also a great missionary. Pag pinag-aralan po natin yung missionary journey ni Paul, grabe po talaga. May kapatiran kami sa church, nag-travel sila Missionary travel ang kinalabasan recently dahil yung sasakyan niya na binili dito, kailangan niya i-deliver doon sa wife niya sa Iligan, sa Mindanao. So what happened is, dumaan muna siya ng Bicol, doon sa may Sorsogon, sa may Irosin, may kami doon, may kapatiran kaming doon na napunta, pinuntahan niya muna doon, nag-share siya doon, tapos after that, pag sakay nila sa barge, pagdating sa Samar, may kapatiran din kami doon sa Samar, may isang isla doon, may kapatiran, minute din niya yon. So, nag-share din siya doon. Tapos after na mag-share doon, saka na siya dumiretso papuntang Mindanao sa Iligan. Sabi ko, bro, maganda yung travel mo, nag-missionary journey. Sabi niya, oo nga, pastor. Sabi ko, next time, try natin. Kami naman ang pupunta. Ikaw naman ang maiwan sa church. No? Pero si Paul, mas matindi po yung yung missionary travel niya. Ayan. Merong may mga kataga sa mga Kristiyano yung tinatawag na the Roman path. Ayan, the Roman path. Bakit ganun? Yung Roman Empire kasi, they make sure sa abot ng makakaya nila, lahat ng lugar na nasasakupan nila, may kalsada papuntang Rome. Nagigets niyo ba? May kalsada papuntang Rome. Napakalaga ng kalsada that time. Kasi hindi lang mabilis ang transportation mo. Kapag may kalsada kasi, typically may mga sundalong Romano na nagbabantay doon sa mga kalsada na yun para protektahan yung mga mangangalakal laban doon sa mga bandido, so sa mga bandits. Doon, yun ang ginamit ni Apostle Paul sa travel niya, yung Roman path. Yung mga kalsadang ginawa ng mga ng Roman Empire. Kaya nakakapag-travel siya ng malalayo talaga.
As in, malalayo talaga ang travel niya. So, he's also a great missionary. Dating hindi, pag-aralan natin, umabot ng 3 yung kanyang missionary journey. So, after niya Philip Antok, click nyo lang yung next. Okay. Ano ang background ni Apostle Paul? Ang Hebrew name ni Paul ay Saul or Nero? Saul. Saul po. Saul. Saul, yan. Okay, ha? Hindi si Nero, ha? Si Nero, emperor siya ng Roman Empire na nagpasunog sa temple that time. Sa temple sa Jerusalem. Hindi siya yon. Ito, tingnan natin. Paul was born a Roman citizen or Christian citizen? Tingnan nga natin. Roman citizen. Roman po. citizen. Ano ba? Tama, amen, no? Si Paul po ay Roman citizen. Yan po yung pinakamakapangyarihan na citizenship that time. Sa panahon po natin ngayon, ang pinakamakapangyarihan na citizenship, madami, no, sa mga first world na country. Specifically, kung ang bansa mo is kabilang sa European Union o kaya sa US. Kasi yung passport mo makakapunta sa iba't ibang lugar, di na kailangan ng visa. Yung Pilipinas, napakahina ng passport natin. Kasi ang mapupuntahan mo lang talaga is very limited. Praise be to God, pwede tayo pumunta sa Israel nang walang visa. Pero limbawa ako, pupunta na South Korea, kailangan ng visa. Ayan. Punta Japan, kailangan ng visa. Punta Singapore, kailangan ng visa. No? Kahit saan ka punta may visa. Kasi wala silang tiwala sa mga Pilipino, bottom line. Kaya kailangan may proof na ikaw pag pumunta ka doon ay ikaw ay gagawa ng matino at hindi ka gagawa ng kalokohan sa bansa nila. Pero kung may US passport ka, madami kang mapupuntahan na walang visa. Punta ka lang, pasok ka lang. Ngayon, si Paul, parang ganoon ang hawak niya. Ang hawak niya, Roman citizenship. Kaya, when you read the book of Acts, makikita niyo doon na kahit yung mga sundalong Romano mismo, natakot sila nung nalaman nila na Roman citizen yung ikinulong nila. Kasi bawal yun. Hindi ka pwedeng basta-basta magkulong ng isang Roman citizen na wala kang proof, na wala kang pruweba, na wala kang mabigat na dahilan. Hindi pwede yun. Okay? So again, Roman citizen, pinanganak siya sa Tarsus. Blank was a busy metropolis in the southeastern Asia Minor. Tarsus or Rome? Tarsus. Tarsus po. Siyempre Tarsus, ito yung word na Tarsus di ba? Yes po. Ayan. Tarsus, ayan. Diyan siya Diyan siya pinanganak. Ayan, sa Saul of Tarsus. Ayan. Tapos the University of Tarsus was one of the major universities of the Roman Empire. Noted in courses in philosophy and medicine. Kaya kaya pag binasa niyo yung mga epistles ni Apostle Paul, may mga philosophical topics talaga doon. Yan. Kaya magaling siya doon. Growing up in a cosmopolitan city gave Paul a love of blank. City life or humble life? Humble life. Tingnan natin, humble life o city life? Tingnan natin. City life. City life. Yan, City ito life. maganda City pag-attende. Yan. City life muna, hindi pa nga siya Kristiyano that time eh. Yan. I see. Oo. Kasi nakita niya yung kasi yung city na pinalakihan ni Paul isa sa mga major city. Ayan. At kapag major city, lahat na ng kung ano-ano naandoon talaga. Very opportunity pa nga siya to have or to glean the knowledge of Stoic philosophy saka yung Greek mentality. Kaya he was able to communicate well sa mga Greek. Kasi familiar siya sa culture ng mga yon. Yan. At bagamat si Paul ay isang Roman citizen, yung father niya was a native of Palestine. Okay? Native ng Palestine, merchant by trade, at Pariseo talaga yung kanyang father. Yung mother naman niya, probably a devout woman. Paul had at least one sister and one nephew.
Hindi known, hindi maliwanag kung paano nakukuha yung father ni Paul ng Roman citizenship. Pero isang malinaw, si Apostle Paul is a Roman citizen. At yung Roman citizenship gave legal privilege and protection that served Paul well in his later work as a Christian missionary. Napakahalaga po nun sa Christian life ni Apostle Paul. Kasi protektado po talaga siya. Before pa yung dumating yung heavy persecution sa kanya, kahit Kristiyano na siya, protektado siya ng mga sundalo because he is a Roman citizen. Patingnan na natin. Paul said that he lived after the straightest sect of the, ano kaya pinamuhay niya? Roman religion o Jews religion? Ayan. Tingnan niya. Roman religion. Jewish law. Praises the among Tingnan itong kasunod ha. Kaya ang sabi niya, I am a Pharisee, a son of Pharisees. Ayan. Ayan. Jews Ayan. religion. Jewish law. Diba? Bagamat si Paul ay nasa Roman Empire, siya po ay pinalaki bilang isang Hudyo at mahigpit na Hudyo. Oh. Parang ganito yan eh. Yung Christianity natin ngayon, madaming iba't ibang denomination saka cultural background. Ayan. May mga conservative, no, di ba? Meron namang hindi conservative. Sabi nga nila, paano malalaman yung conservative sa hindi? Nagkakaalaman daw yan sa drums. Ako, regardless kung may drums kayo, wala. Basta tayo ay pares ng pinaniniwalaan patungkol sa mga major, belief of Christian faith, tuturing kitang kapatid. No? FYI lang po, sa church namin may drums. May drums kami. Pero alam ko yung iba, wala. Pero kapatid pa rin sa pananampalataya. Ayan. Ngayon po, yung mga Hudyo, ganun din, may mga iba't ibang sekta din po yung Jewish religion that time. At yung mga Pharisees, sila yung pinakamahigpit talaga pagdating sa pag-observe niyan. Ayan. Doon si Apostle Paul napunta. Hindi no? He knew Old Testament scriptures thoroughly. Kapag nakabasa po kayo ng something na kinote mula sa Old Testament sa mga epistles ni Paul, hindi po yun hindi po yun tulad ngayon na nagbukas ng Bible tas kinote. Sa kanila po that time hindi. Kasi hindi mo kaya bitbitin yung buong Old Testament sa likod mo, napakabigat po nun. Kasi wala pa pong printing press that time. At yung mga Bible po is nasa scroll pa at handwritten po lahat yon. So you cannot carry the Word of God every day, hindi tulad ngayon. Pero makikita mo, si Apostle Paul, lagi siya nagko-quote from the Old Testament. From memory po yon. Ibig sabihin, yung mga kinote niya, memorized niya yon. Ganun katindi. Diba? Meron tayong mga memorized na Bible verses, specifically mga favorite natin. Pero yung grupo nila Apostle Paul, napaka-strict niyan. Dapat, masasabi natin, possible, 99% ng Old Testament memorized nila. Mga tipong ganun. Napakakapal po ng Old Testament. His education, ayan, ito na. Paul was educated strictly in good Jewish fashion. Ayan. Learning the Hebrew language and the scriptures and also the trade of blank. Tent making. Card making o tent making. Siyempre, alam natin. Ayan. Tent making. Ayan. So, kabisado niya po yung trade ng tent making. Kasi nga po, yung mga Hudyo, by background, magagaling sila gumawa ng tent. Bakit ganun? Kasi nga nagta-travel sila. They love to travel from one place to another. At kapag nagta-travel po sila, pag umabot ang gabi, kailangan itayo yung tent. Ayan. At yung tent po nila, linawin ko lang, yung tent nila, leather. Ayan. Balat ng hayop. Wow. Kaya titibay ng mga tent nila. Hindi po tulad ng tent na nabibili sa Lazada. Pag hinangin, punit. Hindi ganon. Okay, tuloy natin. Every Jewish boy learned a trade, whatever his profession was to be. Ganon din po yung mga rabbi.
Wala silang sinisingil, wala rin silang tinatanggap. Kaya po si Paul, natutunan yung trade o yung skill ng paggawa ng tent. No? At isa po yun sa industry sa Tarsus. Okay? Kaya marunong talaga siya mag-self-sustaining. Oh. Nasanay siya dun eh. Oh. Paul left school at the age of 13. Okay? Muli siya sa school nung age 13 at siya ay pumunta saan kaya siya pumunta? Sa academy o sa rabbinical college? Nung siya ay 15. Rabbinical College. Ayan. So maganda kapag hati ang sagot. Siya ay pumunta sa rabbinical college. Yan. Siya ay 15. In the interval, he learned his trade, which later enabled him to support himself on his missionary journey. So makikita mo, kahit yung background niya, ginamit talaga ng Diyos. Kasi mahirap po mag-journey that time. Di po tulad nung panahon natin ngayon, kung gusto mong maglakbay, sakay ka ng bus, sakay ka ng eroplano, sakay ka ng barko. At yung barko pa, bihirang lumubog. Nung time po nila, napaka-common po ng mga barko na lumulubog. Kasi wala pa naman GPS that time. Wala pang mga satellite that time na nakikita yung weather condition. Sa kanila, possible kasi na makita nila, mainit yung panahon. Pagdating nila sa gitna ng dagat, biglang may malakas na bagyo pala. Common po sa kanila that time yung nasisiraan ng barko. Hindi yun hindi yun uncommon. Kaya makita sa Apostle Paul, lagi siya nasi-shipwreck. Now, ngayon, siya ay dahil siya ay marunong sa paggawa ng tent, pati yun, kahit yun mismo ginamit ng Panginoon to support yung kanyang missionary travel. Kasi pag nagda-travel po sila dati, by land talaga. At naglalakad sila. Maring may sinasakyang hayop, pwede din. Pero kadalasan naglalakad. At hindi ka makakapag-travel ng isang diretso lang. May mga stop ka talaga. At sa bawat stop mo, kailangan mong may makain ka. At kung titigil ka sa isang bayan, kailangan may panggastos ka. So kailangan mo suportahan yung sarili mo habang nag-travel ka. Kaya doon napunta yung skill niya sa paggawa ng tent. Gumagawa siya ng tent, pagdating sa bayan, binibenta nila, nang sa gayon, meron siyang pang gastos. Self-sustaining. Ito na. A rabbi was a minister, a teacher, and a lawyer all in one. Hindi pala, no? Minister na, teacher pa, lawyer pa. Sa panahon natin ngayon, yung mga pastor, kinakaya nila to. Yung nagpipreach na, nag-handle na ng church, teacher pa, kaya. Pero yung abogado, ibang usapan to. Mahirap yan. Pero nung time nila, ang batas kasi nila is the Old Testament itself. Yun yung pinaka main basis of their law. Kaya kaya kapag ikaw isang rabbi, lawyer ka din. Alam mo dapat yung yung tinatawag na civil law na nakapaloob doon sa Old Testament. Tandaan niyo to ha. Ang Old Testament, meron siyang moral law, meron siyang civil law, meron din siyang ceremonial law. Ngayon po, yung civil law sa ceremonial law sa Old Testament, ino-observe ng mga Hudyo pero hindi na po ino-observe ng mga Kristiyano ngayon. Pero yung moral law na nakapaloob sa Old Testament, obligado po tayo sundin yon. Kaya nga sabi ni Christ, hindi niya in-abolish yung law, kundi sinunod niya. Yung moral law po ang tinutukoy doon. Pero all the rest of the ceremonial and civil law, finulfill po ni Christ yun sa buhay niya. Anyway. Paul attended the most celebrated of the many rabbinical colleges. Saan kaya yon? College at Athens o College at Jerusalem? Tingnan nga natin. College at Jerusalem. College at Jerusalem, Athens, Jerusalem, Athens. Ang sagot ay Jerusalem. Ayan. Under Gamaliel. Sino si Gamaliel? Sa pinakamagaling na guro that time. Yes, teacher. Gamaliel. Ano kaya ibig sabihin nun? Yung Gamal, meaning nun camel. God. Camel of God, yung meaning ng pangalan ni Gamaliel, meaning a great servant of God. Nadatingin tayo, mag-aaral din kayo niyan ng Hebrew. Sakit sa ulo, pero kaya niya yan. Kayanin niya yan. Okay? Aral din kayo ng basic Hebrew.
But the word El means God. Kaya nga po mapapansin nyo, mga pangalan ng anghel, may El lagi sa dulo. Diba? Gabriel, Michael, diba? Tuloy natin. Ano bang personality ng Apostle Paul? Ako, mahaba pa pala ito. Papas forward na tayo mga kapatid. Dahil 8 o'clock na. Tingnan natin personality. Intellectual power of the 21 epistles of the New Testament. He wrote ilan? 13 o 3? 13. 13. Yan, di ba? And the unique distinction was given to him to most fully interpret his master. Yan. And to formulate for all time the terminology of Christian theology. Pag sinabi pong Christian theology, karamihan po dyan pinag-aaralan natin si Paul po ang sumulat. Kasi nga po yung Matthew, Mark, Luke, and John, pati yung Book of Acts, narrative po kasi yun. Meron kang makikitang model na pwede mong tularan, pero mainly narrative. Inasaan yung mga mga Christian theology talaga kung paano kumuhay bilang isang Kristiyano na andoon po sa sa mga epistles ni Apostle Paul. Kasi po yung mga epistles po hindi siya narrative, instructive siya. Naka-design talaga siya upang turuan ng isang Kristiyano kung paano dapat mabuhay bilang isang Kristiyano. Ayan. Makita sa pieces niya yung memory niya, again, of the Old Testament, yung logic, yung pagpe-present niya ng truth. Dami pa niyang idea. Okay? Determined perseverance as seen by his vacation or missionary trip. Missionary trip. Hindi, no? Missionary. Sa totoo lang ako, minsan gusto ko vacation trip eh. Kaya lang, si Apostle Paul, ang gusto niya, missionary trip. Ay, sarap pa na magbakasyon. Anyway, tender sympathy. Ayan. The number and variety of Paul's friendships are evidence of his sympathetic nature. It also shows, or it's also shown by his discriminating message or secret message. Okay, ibig sabihin nito. Discriminating message. Discriminating, ayan. Wala naman secret kasi kung secret, di wala sa sulat niya, di ba? Yes po. Oo. So may mga message din talaga siya na very specific. Ayan. Very specific doon sa mga tao. Makikita sa mga letters niya. Diba? Kay Timothy, di ba? Very, very specific yung mga letters niya doon. Although very applicable din sa ating pamumuhay Kristiyano. Matapang din siya. Okay? Physical courage and endurance. Intellectual courage in proclaiming Christianity as distinct from Judaism. Ano ba yung kaibahan ng Christianity sa Judaism? Grace rather than law or peace rather than war? Grace rather than law. Grace rather than law. Grace Rather than law. Ba, puro grace Tama naman, grace naman talaga. Ayan. Grace rather than law. Okay. Yun naman yung main point Na yung kaligtasan, di mo makukuha sa pagsunod sa law. Never. Yung law, kailangan mo sundin dahil ligtas ka na. Pero para maligtas, hindi mo makukuha yung kaligtasan sa pagsunod sa law. Kailangan mo ng grace. Kasi by the law, guilty po tayong lahat. Anyway, tuloy natin. Perfect integrity. Uprightness of character. Soundness of moral principle. Seen in his frequent reference to his own conscience or innocence. Conscience po. Conscience. Conscience po. Conscience. Tama naman, conscience. Yan. Nakita din natin yung integrity na Apostle Paul. Pakahalaga po niyan sa buhay Kristiyano. Integrity. Alala ko na naman yung napapalapit na election sa Pilipinas. Saklap. Saklap talaga. Kibuloy, tatakbo pa. Lalong sumaklap. Senador pa, Pastor. Pag nanalo pa yun, ewan ko na lang ano ba nangyari sa mga Pilipino. Kasi makikita mo yung integrity ng mga officials, government officials sa Japan, di ba? Lalong-lalo sa Singapore, grabe doon. Bago sila makakuha ng prime minister,
napakatindi talaga ng requirement. Pigang-piga, salang-sala talaga. Tapos yung mga senador natin to, bubudots lang, mananalo na, no? Ay, nako. Taga Cavite po ako, kaya kilala ko yung mga yon. Ay, nako. Anyway, consummate tact, ayan. Skillfulness in adapting words and actions to circumstances. Ayan, makikita nyo talaga. Oh. Kahit yung mga tao nagalit sa kanya, pinapakita niya yung wisdom niya sa kanyang mga speech. Oh. At makikita din to sa kanyang letter to Apollos o Philemon. Pilimon po. Filimon. Tingnan nga natin. Di ba? Kay Apollos. Ayan, yan. May letter din siya kay Philemon pero Apollos po to. Ayan. Lateral humor. He uses word plays. Di ba? And gumagamit siya ng wordplay, gumagamit siya ng fun. Ano pa? Saan pa niya ginagamit yung kanyang humor? Debate or sarcasm? Debate. Fierce debate. First debate. Fierce debate. Tingnan nga natin. Diba? May mga fierce debate din po siya. Ayan. Fierce debate. Apostle Paul. Tuloy natin. So ito po yung outline ng buhay ni Paul. Ayan, may screenshot tayo dito. May simpleng diagram po tayo dito mula sa ating material. So ito po yung estimated time. Ngayon po again, ang taon po ngayon ay 2025 na. Yung conversion po ni Apostle Paul nangyari nung taong 33. Okay? So almost 2,000 years ago. Konti na lang, no? Pagdating ng 2033, 2,000 years ago na yon. Okay, ayan. Next natin. Ngayon ay punta naman tayo. Ito yung mga missionary journey ni Paul. Banggit ko nga sa inyo. He's a great missionary also. At malalay tayo pinupuntahan niya. Ngayon, pag may nakita kayong araw na papunta sa dagat, tumatalo ng mga isla, yan po yung pinakadelikado talaga. Kasi again, hindi pa ganun katibay yung mga barko dati at hindi pa din po ganun ka-effective yung weather forecasting dati. Common na common po yung shipwreck dati. So yun yung diagram. Self-explanatory naman to. Ito, ang delikado tong mahaba na to. Actually, ang ginagawa nila ganito. Ito, delikado to kasi rekta to. Tatawid ka ng malalim na part. Pero itong ganito, typically, namamampang lang sila. Yan, ginagapang lang nila yan. Kaya nga yung mga barko, di ba, may telescope. Kasi dapat kita nila yung lupa. Pag hindi nila kita yung lupa, delikado na yun. Nasa malalim na part na sila. Ayan. Ito, medyo delikado din to kasi tatawid ka ng malalim na part ng Mediterranean Sea. Dami pong nasi-shipwreck dito sa area na to. Ayan. Kasi ito naman yung mga land travel niya. Again, naging possible yung mga land travel kasi may mga kalsada dati. At matitibay po yung mga kalsada na ginawa ng Roman Empire. Especially, meron silang special mix ng concrete na recently lang na-rediscover kung paano nila ginagawa. Matitibay po mga kalsada, may mga ibang Roman roads po na buhay pa hanggang sa ngayon. Ito naman yung kanyang second missionary journey. Ayan. Dito siya nagsimula. Okay. Puntang Cyprus. Ayan. So, travel na siya. Ayan. Yung mode of travel niya. Tapos may din po siyang third missionary journey. Okay. So, mula sa Antioch naman. Ayan. May dalawang Antioch po. May Antioch sa Syria. May Antioch din sa malapit sa Pisidia. Ayan. Tapos ito, i-highlight ko lang to. Doon po sa 2 Corinthians, doon natin makikita yung mga Macedonians. Ayan. 2 Corinthians, nakita natin yung mga Macedonians, di ba? Piniraise niya yung mga Macedonians. Bakit? Kasi kung maalala nyo, mga taga-Macedonians, mga taga-Macedonia, nagbigay sila ng higit sa kung anong meron sila. 2 Corinthians chapter 8. Ayan. Di ba? Ganun yung giving nila eh. Sacrificial giving nga, ika nila. Sino yung mga yon?
Sila po yung Philippian Church. Ayan. Kaya makikita nyo, iba yung letter ni Paul papunta doon sa mga taga-Pilipos. Kasi yun yung Macedonian Church. Macedonia, ito yung region, Philippi yung city. Gigets niyo po ba? So yung Macedonian Church na tinutukoy doon, yung Church sa Philippians. Oh, yan. Next natin, sunod. Okay. Again, Paul the writer. So makikita po natin, meron tayong Gospels and meron tayong Epistles. Ayan. Again, binanggit ko nga po sa inyo, yung Gospel is more on narrative. Okay? Yung Epistle is more on instructive. Anong kaibahan nito? Sa Gospel po kasi, ito yung mga facts, mga katotohanan patungkol sa redemptive mystery or redemptive ministry ng ating Panginoong Yesus. Sa Epistle naman, paano interpret yung mga katotohanan na yon? Ayan. Sa Gospel, in-announce dito kung paano yung purpose ni Christ para i-build yung church. Sa Epistles, nilathala na doon paano ba mamumuhay bilang isang Kristiyano. Okay? Ako, para sa akin, napakahalaga na maituro talaga sa mga church ito. Kasi ako personally, isa sa concern ko is madaming tao akala nila Kristiyano sila. Pero pag tiningnan mo yung buhay, Christian lang, walang living. Ibig sabihin, yung Christian living, hindi mo makita sa mamumuhay ng isang Kristiyano, malaking problema po yun. Nawa, no? Kayo, kaya kayo nag-aaral, you will become soon the pastors of your own churches and possible, mga leaders din ng inyong mga church. Amen. Palalahanan po natin yung ating mga kapatiran, mamuhay ng naayon sa salita ng Panginoon. Hindi po pwede na tayong mga Kristiyano ay bibigay sa kagustuhan ng takbo ng mundo. Amen. Grabe. Later on sa inyong mga subject, makikita niya may mga major Christian denomination ngayon sumusuporta sa LGBT. Hindi ko talaga lubos maisip kung paano nangyari yon. At sana hindi lahat ng churches na kabilang sa mga major denomination na yun ay ganun ang gawin. Nawa, mabago, may balik sa dati. Kaya lang sa modernization saka sa technology, specifically yung napakabilis na information travel, pati yung heresy, napakabilis din ng travel. Ayan, dadating kayo dyan. Pag nag-aral kayo ng church history kasi madadana yung mga major church heresy. Yung mga maling katuruan na nangyari in the past, na nire-recycle lang ng kaaway at inuulit-ulit ituro ngayon, dadaanan niyan. Si Apostle Paul din, purpose ng church, sa gospel, pagdating sa epistles, kung paano naman, binubuo ang church. Ayan. Kaya makikita nyo, in-explain niya orderly yan. Ano ba dapat ginagawa sa church? Ano ba expectation pagdating sa church? Sino ba ang dapat namumuna sa church? Ano ba yung mga katangian ng mga overseer at mga deacon? Nung mga nung mga namumuno at taglilingkod sa loob ng church? Ano ba ang dapat na na requirement na meron sila? Pastor, di ba pwedeng di ba pwedeng Christian lang at malaki mag-tithes, leader na sa church? Hindi. Merong merong requirement na sinet ang Panginoon at dapat natin establish yun. Pastor, kung susundin yung requirement, wala nang maglilingkod sa church. Doon napapasok ang pagtitiwala sa Panginoon. Magtiwala ka na ipapadala ni Lord yung mga gagamitin niya. At kung gagamit man siya mula sa nasa loob ng church, darating ang time, bubuksan din yung mga mata ng tao doon. Nang sa gayon, may saayos sila at makapaglingkod sila ng matapat sa loob ng church. Mahirap talaga. Kasi kahit sa church namin, ika nga nila the harvest is plenty, but the laborers are few. Totoo talaga. Kasi ikaw nga naman, halimbawa naman may taniman ka, di ba? Ang gusto mo mag-harvest ng tanim mo, yung marunong talaga mag-harvest. Kasi halimbawa may pataniman ka, yung workers mo, marami nga, di naman marunong mag-harvest, sayang lang yung bunga. Masasayang at masasayang talaga.
Yan ang gagawin mo. Pipili ka talaga ng mga skilled na workers. Kaya nga ang ginawa ni Apostle Paul, naglagay din siya sa 1 Timothy chapter 3, kung hindi ako nagkakamali naglagay din siya doon ng qualifications ng overseer sa deacons nang sa gayon matiyak na magiging maayos ang mga simbahang Kristiyano. Parang masyado, pastor, kailangan pa ba talaga sundin yan? Para ka namang, masyado ka namang legalistic. Papahirapan mo pa, padaliin na lang natin. Kailangan natin sundin. Kasi yan ang kalooban ng Panginoon para sa ating lahat. Challenge to. Mga epistles sa New Testament. Ayan. Siyempre may James. And Jude. Of course, hindi si Paul ang sumulat niyan. Pero anong makikita natin dito? Okay? James, Jude, Peter, Paul, John, and Hebrews. Ito yung mga author. Si James, si Jude, si Peter, si Paul, si John. Ba't yung Hebrews, pastor, nakaiwalay? Hindi ba si Paul din ang sumulat ng Book of Hebrews? Sino sumulat ng Book of Hebrews? Paul po. Wala Si Paul. Paul. Author. Ay, sino silitanan? Paul. May nagsabi na walang author? Yan. Wala Actually, pong sure na author. Hindi Yun, si no? Paul ang nagsulat niyan. Wala pong sure na author doon sa Hebrew. Yan. Yan yung trick question kaya nakahiwalay na column. Kasi wala talagang tama po yung sagot. Walang sure na author kung sino po talaga. Although traditionally it is attributed to Apostle Paul. Kaya lang one thing na ma-observe mo sa mga writings ni Paul is nagpapakilala siya. Okay? Nagpapakilala siya na sa kanya galing yon. Na sa kanya galing epistle na yon. Pero doon sa Hebrews, wala hindi nagpakilala. So, madaming speculation ngayon kung sino sumulat niyan. Pero isang bagay ang sigurado tayo. Kung sino man ang sumulat niyan, it is the work of the Holy Spirit. Yan. Kaya makita nyo, mga writings ni James sa ni Jude, more on ethical, law and works. Okay? More on law. Okay? In relation to the gospel, related kay Matthew. Si Peter naman, okay? Si Peter naman, anong emphasis ni Peter? More on experimental and hope. Okay? And in relation to the Old Testament, more on theocracy. Pag sinabi po nating theocracy, si God ang namumuno sa isang lugar. Ayan. And in relation to the gospel, si Mark. Ayan. Kaya po yung yung gospel, according to Mark, si Peter po ang ang sumulat nun. Okay? Si Mark po yung taga-sulat niya. Kasi not necessarily naman na not necessarily na yung apostle mismo ang sumulat. Pwede kasi may taga-sulat siya. Okay? So yung gospel, according to Mark, is attributed to Peter. Kasi you need to understand everything in the New Testament, para mapabilang yan sa New Testament, it should be it should be written, no, or attributed to an apostle. Kaya nga po yung Book of Hebrews traditionally is attributed to Apostle Paul. Si Paul naman, okay, ang emphasis niya is more on doctrinal and faith. With regards to the Old Testament, hina-highlight yung covenants and sacraments. Ito yung mga picture ng ating Panginoong Hesus. In relation to the gospel, of course, si Luke. Si Luke saka si Paul, hanggang dikit po yan. Okay? At oftentimes, si Luke po yung tagasulat ni Apostle Paul. Si John naman, siya pa din. Okay? Kasi siya po yung sumulat ng Revelation. Yan. Kaya mystical and love. Okay? With regards to the Old Testament symbolism, at siya din yung author dun sa gospel. According to John. Si Hebrews naman, okay, anti-typical and finality, yung mga types of the Old Testament tapos lahat. Kasi hindi nga alam kung sino talagang author nito. Ito naman yung diagram ng general outline ng New Testament, okay? Again, narrative or historical, nandiyan po yung 4 na Gospels and yung Book of Acts. Binanggit ko po kanina, narrative po kasi ito. Pagdating sa epistles, meron tayong Pauline epistles. Ito po yung subject natin for today. At meron din tayong general epistles. Yung Pauline epistles, mahati po sa 3. Yung epistles during his journey, yung epistles during in prison, at yung mga pastoral na epistles niya. Ito yung mga
pinapadala niya doon sa mga sa mga dinidisciple niya talaga. Yung John Epistles, nandiyan yung Galatians, Thessalonians 1 and 2, Corinthians 1 and 2, and Romans. Yung prison naman, yung papunta kay Philemon, yung Colossians, yung Ephesians, saka yung Philippians. Yan. At yung pastoral naman, specifically yung mga instructions niya para kay Timothy and Titus. Yung general epistles naman is Hebrew Christian, okay? Nandiyan makikita natin yung Book of Hebrews and Book of James. Again, yung Book of James is yan eh. Ang main audience in mind ni James nung sinulat niya to ay yung mga Jew na naging Kristiyano, mga Hebrew Christians. Yan. Tapos dito kasama sa general epistles yung 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, pati Jude. Tapos ito naman yung date. Yan. Again, anong taon na ngayon? 2025. Ito pong taon na to ay AD 48. Yan. AD 48 nagsimula, Galatians. Tapos Thessalonians, Corinthians, Romans. Tapos ito pong prison epistles kasi nakakulong nga siya. So nakalaya na siya, ayan. Letters to Timothy and Titus. Kasi 2 Timothy. Sa kanyang second imprisonment. Excuse me po, sa kanyang second imprisonment. Another diagram ulit. Main subjects of the New Testament books. Okay? Ito na. Yung Book of Revelation is about God and Christ on the throne. Tapos ito na yung Acts of the Holy Spirit. Matthew, Mark, Luke, historical facts. Book of John, roots of evangelism. Roots of the evangelium or the gospel. Ito na yung Acts of the Holy Spirit, yung Book of Acts. Siya yung pinaka-backbone, tapos nandito na yung mga epistles. Ayan. So again, itong material po natin ganito yan. Kapag finilapan niyo po ito, may inilalagay kayo na email. Ngayon, ang mangyayari po dun, kapag na-complete niyo itong form na to, na isubmit niyo po ito pong buong material na to, isasend niya sa email ninyo. So pwede niyo po balik-balikan. Yan, hindi na mawawala yan. Nasa inyo na forever yan. Pati yung link na to, hindi na rin mawawala yan. Pwede niyo balik-balikan. Okay? So, simula tayo dito sa baba. May topic about soteriology. Ito na, isa sa mga magiging subject nyo to. Book of Romans, the way to salvation or of salvation. Galatians, liberation by the gospel. Yan. Sa kabilang side naman. Okay? James, compulsion of the gospel. And Hebrews, the person of salvation. Next naman. Next level, Christology. Person and work of Christ. Ephesians, Christ in the church. Philippians, joy in Christ. Kasi ito ngayon Macedonian church eh. Okay. Joy in Christ. Grabe talaga itong mga to. Colossians, Christ in the cosmos. Philemon, forgiveness in Christ. Ayan. Tapos ecclesiology na. Ano naman yun? Doctrine of the church. First Corinthians. Problems of a church. Pag nakikita ko yung Corinthians, mapapangiti ka talaga kasi nga po, ang background ng Corinthians, sila po yung church na napakaraming problema talaga. Kaya lahat ng pagdidisiplina sa church, kumbaga, yung mga listahan ng wag gagawin sa loob ng church, sa Corinthians nyo po makikita. First Corinthians, yung mga problema sa church, in-address ni Paul yan. Second Corinthians, yung ministry, vindicated na. Ayan. First Timothy, pastoral care of a church. Paano ba gagawin isang pastor sa church? No? Titus, traits of a good church. Ayan. Second Timothy, ministry accomplished. First, second, third John, fellowship. Ayan, sa loob ng church. Tapos ito na, next level, eschatology na. Again, bismillah po. Sa ating mga Kristiyano, napakadami nating iba't iba, magkakaibang view patungkol sa eschatology. May pre-trib, mid-trib, post-trib, meron pang amillennial.
Bottom line, ang mahalaga dyan, magkita-kita tayo sa langit. Okay? Regardless kung anong eschatology nyo, naniniwala ako, magkakapatid tayo sa Panginoon. At ang bottom line, ang goal natin, Amen. magkita-kita tayo sa langit. Yan. Eschatology. 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, the Lord's coming. 1 Peter, 2 Peter, Jude, Christian living. Ayan. Bakit po? Eh ba, syempre, dapat alam din natin kung anong gagawin natin bilang mga Kristiyano. Habang nandito pa tayo sa lupa, habang inaantay natin ang ating Panginoong Hesus. Ayan. Next natin. Ito na, chronological order. Ayan. Ito yung epistle kung saan isinulat at kung kailan yung approximate date. Again, 2025 ngayon, ito AD 52. Anong unang naisulat? 1 Thessalonians. Sa Corinth sinulat. 2 Thessalonians sa Corinth din. Galatians, sinulat niya sa Ephesus. Of course, hindi siya susulat doon sa lugar na papadalhan niya. Kapag sinulat niya to, nasa ibang lugar siya bang sinusulat niya yun. 1 and 2 Corinthians, yung 1 Corinthians sa Ephesus, yung sinulat niya, yung 2 Corinthians, obviously, nasa Macedonia siya nito. Kaya nga pinupuri niya yung Christian church na nandito sa Philippi. Yung Romans, sinulat niya nung siya ay nasa Corinth ng AD 58. Colossians, sinulat niya. Colossians, Philemon, Ephesians, Philippians, sinulat niya nung siya ay nasa Rome. 1 Timothy nung siya ay nasa Macedonia ulit. Titus nung siya ay nasa Ephesus. And 2 Timothy nung siya ay nasa Rome na ulit at nakakulong na naman. Ayan. Chronologically, okay, these letters fell naturally into 4 groups separated from one another by 4 years. Parang may cycle kasi, may 4-year cycle lagi ito. Yun yung na-observe nung mga Bible scholar natin. Your 1 and 2 Thessalonians, AD 52 to 53. Prophetical. Prophetical, Christian hope, Christ the coming, perfecting of salvation, consolation, eschatological. Yan. May pa to May acrostics pa to First, 2 Corinthians, Galatians, Romans. Polemical. Huwag nyo itanong sa akin kung ibig sabihin ng polemical. I-google nyo na lang. Lalim naman, polemical. Christian faith, Christ and the cross, plan of salvation. Ayan. Soteriological. Ayan. Lalo na po yung Book of Romans. Ito may hiwalay na subject talaga to. Ephesians, Colossians, Philemon, Philippians. Ayan. Christological naman. Tapos, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, ecclesiological. So, makikita nyo din, no? As time passes, nag-iba-iba din yung tema ni Apostle Paul. Ayan. Kaya makikita nyo rin, sa mga Christian writing, hindi ibig sabihin na isang author, isa lang din yung tema. Not necessarily. Kasi even sa Apostle Paul, nag-iba-iba din yung tema niya. At bigyan ko rin kayo ng ideya. Hindi ibig sabihin na epistle ni Paul yun ay siya mismo ang sumulat. Kasi may mga instances na pinapasulat nila sa iba, tulad ni Luke. So ngayon, kapag pinapasulat nila sa iba yan, mapapansin nyo, minsan, naiiba na rin yung tinatawag na yung, nasa dulong dila ako, hindi grammar Anyway, yung yung pamamaraan nung pananalita. Halimbawa ako, pag nagsasalita ako, there is always a certain set of words na ginagamit ko. At may mga salita na hindi nyo marinig mula sa akin. Ganon din kay Paul. Okay? Ganon din doon sa tagasulat niya, specifically si Luke. May mga set of words talaga sila na, yun, vocabulary. Yan. May mga specific set of words din sila na ginagamit. Kaya nung nakita nila yung Hebrew, parang iba talaga to. Yan. Kasi mga Bible scholar natin, next level sila Pag inaaral nila yung Word of God, tinitingnan din nila yung vocabulary na ginagamit. One way din para makita nila yung authenticity. Kung apostol ba talaga ang sumulat nito o hindi. Just to give you an idea, kasi ang dami, minsan nakakarindi na, ang daming lumilito ng mga Bible, skeptics at mga Bible, tawag doon, mga Bible conspiracy na lumilitaw na may tinago daw yung Roman Empire sa atin,
Specifically, Roman Catholic Church sa mga books sa Bible. May mga itinago daw para hindi natin makita. Dadating yung time mag-aral kayo ng ng biblical formation na subject. Makikita nyo doon kung bakit may mga books na hindi sinama sa Bible at kung bakit alam na agad ng mga sinaunang Kristiyano in the first century. Kasi yung mga apostles po, meron din po silang mga disciple. At yung mga disciples po nila, compiled na po yung Bible that time. Hindi pa siya buong isang book, pero well identified na in the first century kung ano yung mga books na kasama sa Bible. Way before na-establish mga Roman Catholic Church. Anyway, Christian Church Epistles. Ayan. Again, ibang diagram naman to, 3%, no? Yung mga epistles si Paul. Romans, Christ as God's power. Corinthians, Christ's wisdom. As God's wisdom. Corinthians, comfort, righteousness. Ayan, makikita yung theme. With regards to the gospel, Romans, the gospel in its message. 1 Corinthians, gospel in its ministry. O ngayon, ano silbi nito? Ito ngayon ang silbi niyan. Ngayon, pag nag-aaral kayo ng Word of God, at halimbawa, may isang Sunday na kayo ang magbabahagi, o may Bible study, kayo magbabahagi sa group, at may in-impress sa inyo si Lord, o kaya may na-assign sa inyo na specific epistle sa pagkukuhanan ninyo, itong mga diagram na to, magagamit nyo ngayon to properly identify ano ba yung konteksto nito. Yan. Okay? Meron na kayong tinatawag na parang kodigo. At ito yung purpose nun. Ayan. Itong mga diagram na to, dadating time magagamit at magagamit nyo to. Specifically kapag nagba-Bible study na kayo. Maganda to. Okay? The plan of Paul's letters. The apostle followed the same plan in all his epistle. Kasi may pattern nga siya. Kaya ngayong Hebrew parang iba talaga. Bakit? May greeting. Lagi may greeting yan. Yung letter si Paul, makikita niya may greetings yan lagi sa simula. Ang problema minsan, yung ibang part na intended for greeting, ininterpret ng iba, ginawang interpretation for doctrinal. Hindi gano'n lilinawin natin yan. Okay? Pag-greeting, greeting. Tapos may second part, A, thanksgiving o debate. Ano sa tingin nyo? Thanksgiving to God or debate to God? Thanksgiving. Thanksgiving. Yan, okay. May pasalamat din sa Panginoon. Okay? Kasi ang next part niya yung doctrinal section na. Okay? Na lahat na niya mga argument niya. Na-explain niya yung dapat i-explain. Sinasabi niya yung mga hindi, sinasabi niya mga katotohanan patungkol sa Diyos, tapos lagi may practical pagkatapos. Ano ang dapat gawin at anong hindi dapat gawin. May mga personal message din siya. Ngayon sa Christian faith, ayaw natin nung nag-name drop yung pinapangalanan kung sino dapat iwasan, kung sino yung mga bulaang nagtuturo sa panunun, ayaw pinapangalanan. Pero sa Apostle Paul, pinapangalanan niya lahat. Si Dimas, iniwan tayo niyan. Mga tipong ganon. Pinapangalanan niya talaga for the main purpose na mapangalagaan yung kapatiran laban sa mga tao na nakapasok sa church na hindi magandang impluensya at hindi magandang halimbawa. Tapos sa dulo, a brief autograph conclusion yan, kino-conclude niya. Okay? At pinapakita din niya yung genuineness ng kabuuang letter niya. Siyempre, tatapusin niya. Tinatapos niya ng maayos. Kasi click natin yung submit. Eto na. Ayan. Ngayon, pag nasagutan nyo, pwede nyo tingnan yung score nyo. Ang kagandahan dyan, kung sakaling may maliman, pwede nyo i-edit. Ayan. Okay? Ngayon, may konting problema to. Kasi may mga estudyante kami na ang cellphone ay galing sa Korea. Pag open nila ng Google form, South Korean yung language kasi ito nakatagalog eh. Pero nung ginawa ko to, naka-English to. Minsan kasi nilolocalize nila yung language. So, kung naka-South Korean yung phone nyo, magpaturo na lang sa kapatiran sa church ninyo kung paano ayusin kasi hindi ko din alam kung paano ayusin, okay? Pero alam ko may mga language setting na pwedeng iset. So again, pag nasagutan yan, recorded na yan, pupunta na yan sa email nyo, magpapakita yan doon sa email ninyo
ng nasagutan nyo, tapos mababacktalk nyo yung material. At even mula doon sa email nyo, post ko nga lang, buksan ko yung email ko. Gusto ba yung email ko? Stop sharing muna. Tapos share ko ulit. Share screen. Tapos itong email ko. Ayan, kita na po ba yung email ko? Yes po. O, ayan o. Sabi nila Sada, your order has been delivered. Ito yung mahalaga, itong Google Form. Ayan. Kasi di ba kanina nag-submit ako, di ba? Ayan, makikita nyo na ngayon. Ayan o. O. Tapos mula dito, pwede nyo i-click yung link ng material, ma-review nyo ulit. Ayan, tapos makikita nyo yung outline dito, makikita nyo yan. Tapos kung sakali may mali kayong sagot, pwede nyo i-edit. Ayan. O. Yan yung kahalagahan nung form natin. Tapos mababacktrack ninyo. Meron na kayong record ng mga subjects natin. And kapag nakumpleto nyo itong class natin, makukumpleto nyo din yung record ninyo. Kaya kumpletuhin natin. Ngayon, minsan may mga tanong, paano po kung kailangan ko ma-absent? Hindi may iwasan. Kailangan ko ma-absent. May kailangan asikasuhin sa ministry, asikasuhin sa pamilya. Kung sakaling absent kayo, sagutan nyo po yung form na sinend ko that time. Sagutin yung specific lesson. Wag nyo po i-miss out. Ito, request ko po ha. Sagutan nyo po talaga. Wag yung i-miss out. Kasi po again, pag nagsimula na ako gumawa ng grades, yan po yung magiging basis ko. Bukod dito sa attendance na meron tayo yan po yung magiging main basis ko. So, sagutan nyo po. Kasi pag hindi nyo po sinagutan, mahirapan po ako gumawa ng grades. Okay? So, tulungan po tayo. Tuturuan ko kayo. Tulungan nyo din ako by answering properly ating mga materials. Ayan. And again, promise ko naman po sa inyo, I will give you ample enough of time para magsagot dito sa ating mga form. So dito na po tayo natatapos for tonight. Again, welcome sa inyo lahat dito po sa ating unang class ng Pauline Epistles. Kung may mga question kayo, ika nga nila, PM is the key. PM nyo lang po ako. Ayan. So God bless you all. Videoan tayo lahat. Kaway-kaway. Doc May, may announcement ka po ba, Doc May? Yes, Pastor, wala pa po for now. Wala pa po for now. Wala pa for now. Maybe magpo-post na lang po ako. Sige po, Doc May. Thank Ayan. you po. Thank you po. May kukuha po ba ng picture natin tonight? Sino po bang nakasin Ako po, Doc, si Sis Rosalie. Sige po. Okay. Wait. Doc, si Rosalie po kasi, siya po ang official registrar po natin. So, okay. Kaya yung mga po natin, grades, and then yung ating mga attendance po, siya po ang kukuha po lahat nun. Sa kanya ko isasubmit. Okay, ayan. Yes po, Doc. Okay. Miss Rosalie, pag di ko pa na-submit, kulitin mo ako. Opo. Ayan. Okay, camera on po tayo at bago po tayo mag-closing, kuha muna po tayo ng picture. Okay, smile. Dali lang po, sa ibang page ako. Maharang ang aking... Okay, smile. Baka may isang page pa po. Yan, meron pa talaga. Ang dami natin po eh. Oh, wait. Lumitaw si Brother Marjon. Okay, ulitin ko sa niya, sa page niya. Okay, tapos na po. Salamat. Okay, amen. Ayan, sige, closing prayer tayo. Sis Rosalie, ikaw na rin ang mag-closing prayer. Okay, tayo po'y manalangin. Let us put ourselves in the presence of God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa
sa buhay ni Doc Patrick, Panginoon, na ginamit mo upang maging daluyan ng dunong, Panginoon, ng pagtuturo na ito, Panginoon. Maraming salamat at nagkaroon kami ng kaalaman about Apostle Paul, Panginoon, at alam po namin, Panginoon, na ito pa ay madaragdagan, Panginoon, sa mga susunod na meetings, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, na selyuhan mo, Panginoon, itong pag-aaral na ito, itong aming natutunan, Lord God, upang ito'y manatili sa aming puso at isipan, Panginoon, upang maibahagi din namin sa iba, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa wisdom, O Lord. Maraming salamat sa mga estudyante na naririto, Panginoon, na handang makinig, handang matuto, Lord God, ng iyong mga salita. At maraming salamat again sa buhay ni Doc Patrick, Panginoon, na handa rin pong ituro ang mga kaalaman niya na nagmumula sa iyo. In Jesus' name, Amen. 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 Ayan. Amen. God bless you all. Doc Yes May, end po. ko na po yung meeting. Thank you. Yes po. Yes po. God Salamat bless. po. God bless Yes. po. Good night. Next week. God bless po. Next week, Thank you Monday po. na tayo Good Thank you po. night. Salamat Yes po. po. God God bless po. bless. Opo, next meeting po, Monday po tayo kay Doc Patrick. Alas 7. Sige po. Thank you po. Opo, Doc. Salamat.